Kumusta po tayo? Isang panibagong pagkakataon po ulit. Hari nawa po magkikita-kita pa rin tayo sa bagong part, sa bagong season na gagawin ko na to. Ito po ay isang intro, parang part 1 na po ito ng What is Written Truly Happen na sinimulan ko po ng almost 2.5 years ago. WWTH po ulit, guys. To God be the glory po. Season 31. Season 31 na tayo, guys. Maraming salamat po sa inyo. Ang Panginoon po natin hindi pumipikit, hindi natutulog, hindi nagpapahinga sa kung ano mang nagagawa ng isang nilikha niya, na ang Panginoon natin napapangiti natin, nalulugod siya. Kahit pinakamaliit na bagay lang yan na ginawa mo, pero bukal sa puso mo, ang Panginoon natin napapangiti mo. Yan po nadinig ko din po yan sa isang tapat at matuwid na pastor at pari. Actually, yung mga pari po talagang sinusubaybayan ko, nasa mga social media na din po sila nasa mga platform na din po sila. Meron po silang, minsan po yung mga mass, yung mga congregation nila, yung mga vlogs nila, inilalagay po nila sa iba-ibang platform. Meron po ako dyan mga piling-piling mga pare na sinusubaybayan. Way back pa po, few years ago pa po, marami na akong mga naiipon na mga vlogs nila na tumatatak po talaga sa puso't kaisipan ko. Amen. So guys, sana po sa pagsisimula ko ng bagong season ko na to, na season 31, makaramay ko po ulit kayo, makasama ko po ulit kayo sa pagtatawid na gagawin ko, sa pagbabaka sakali ko, na alam ko pong sa tuwing ako'y hihingi ng guidance sa ating mahal na Panginoon through His begotten Son, kahit papano po binibigyan niya ako ng giya, binibigyan niya ako ng angkla, ng angkor, kung kahit papano tatatag ang pagtatawid ko. I mean to say, yung ini-aim ko, yung ginugol ko na masabi ko, gagabayan ako ng ating Panginoon sa pamamagitan ng lubos-lubos ko rin pong pagtitiwala sa Kanya, na madalas ko rin pong ginagawa, na minsan kahit ano nga pong ginagawa ko, ino-open ko po yung communication ko sa Kanya. Lalo na po minsan kapag tayo parang pakiramdam natin meron tayong papalapit na mararamdaman sa katawan natin. Hindi naman natin masasabing mabigat na sakit, pero parang meron tayong idinadaing sa ating mga katawan. Kasi nga po, itong lupang katawan na to, na sinasakyan ng spirit na ipinapahiram sa atin ng ating Creator, bilang magiging gabay natin habang tayo naglilingkod sa Kanya. Kasi marami pong mga tao na way back siglo by siglo, akala nila naglilingkod na sila sa Panginoon. Kasi nga po, maraming mga tao na sumusunod sa buntot, sa hulihan ng masama, na piling nila tama pa rin ang kanilang ginagawa, kasi po binubulag sila ng mga pagliligaw, binubulag sila ng mga maling katuwiran, ng mga maling kautusan na sa akala nila yun ang tama. Kasi po guys, kapag ikaw nakinig sa maling sa maling pagtatawid sa iyo ng, sabi nga po false prophets, false doctrines. Kapag ikaw nataniman ka ng maling aral, ng maling doktrina, kumbaga kapag nagpahikayat ka sa tawag at hikayat ng demonyo, madadala ka, lalo na kapag yung pananampalataya mo sa ating Panginoon hindi mo hinihigpitan, hindi mo hinahawakan ng mahigpit. Madadala ka, mabubuyo ka sa mga matatamis na salita, sa mga quoted words, sa mga quoted promises ng masama ng kanyang mga
alagad na mga false prophets. Kasi po yan, pinagpauna po yan ng ating Panginoong Hesus eh. Panahon pa po na nag-uumpisa pa lang ang ating Panginoong Hesus sa pagtatawid niya ng gospel niya. Pinauna na po niya yan, yung mga prologue intro niya po yan sa mga taong lumalapit sa kanya para makinig ng kanyang mga salita. Kasi kapag meron po kasing giya yan guys may giya po kasi kapag mararamdaman mo, kapag ang pinakikinggan mo galing talaga sa Panginoon, parang nagkakaroon ka ng urge, nagkakaroon ka ng motive sa sarili mo na parang gusto ko ulit marinig yung sinabi ng taong yun. Parang gusto kong ulit-ulitin niya yung sinabi niya kasi para po kasi yung katok. Kasi sabi nga po, kung sinong tumatawag sa akin, kumakatok ako sa iyong pintuan. Ibig sabihin, kumakatok ang salita ng Panginoon sa ating puso. Para ngayon, kung tayo may willingness, kung tayo may urge, na parang gusto nating talagang kumain ng banal na salita niya, magkakaroon tayo ng urge, makakaramdam tayo ng uhaw. Yun po, para po sa akin guys yun po yung isang sign na napaka-importante na kapag naramdaman mong para kang nauuhaw, galing yun sa mabuti, galing yun sa talagang salita ng ating Panginoon. Kasi meron po kasing salita na talagang punong-puno ng lies Mararamdaman po yan ng mga taong binigyan talaga ng Panginoon ng angkla, ng angkor. Kasi nakita ng Panginoon yung yung motives mo, nakita ng Panginoon yung laman ng puso mo. Kasi sabi nga po, kapag inilagay mo na sa puso mo, kasi meron ka kasing mga desisyon, meron ka kasing mga plano. Ang isang human being po may plano, may desisyon. Kapag yan inilagay na niya sa isip niya, tapos isinapuso na niya, malalaman na yan ng Panginoon. Kasi our Creator can read our thoughts, can know our motives. Kapag kaya ni parang pinaplano mo na, isinapuso mo na, meron ka ng goal, alam na ng Panginoon. Pero kapag kayong parang segue ka pa lang, parang hindi ka pa seryoso, hindi pa yan malalaman ng ating Panginoon. Pero ang Panginoon po'y makapangyarihan guys. Alam niya po ang past, present, at future. Kapag napagdesisyonan mo na, alam na ng Panginoon. Alam na niya ang magiging desisyon. Alam na niya ang magiging resulta ng naging desisyon mo. Ganun po ka-powerful ang power ng ating Creator. Siya po talaga, para po sa akin, talagang wala na akong ibang dapat pang gawing idolo na pinakamataas na level, pinakamataas na estado, kundi ang ating Panginoon at ang kanyang bugtong na anak. Kahit pa sabihin pang alien sila, alien. Kasi may mga kumakalat po ngayong mga dokumentary na alien daw si Jesus, alien daw si ganito. May mga matatanda pong parang feeling nila, apostol sila, pari sila, preacher sila, na nagbablog sila na hindi daw totoong may Diyos, wala daw hell. Wala daw demonyo, wala daw angel. Kaso yung pagsasalita nila, hindi naman nila kayang tindigan yung sinasabi nila. Hindi naman nila kayang patunayan. Dapat kapag nagsasalita ka na tinutuligsa mo yung isang hindi mo nakikitang infinite powerful na manlalalang na gumawa ng lahat-lahat ng nakikita mo. Gumawa ng hindi mo pa alam. Gumawa ng kung saan ka nandoon. Gumawa ng kung bakit ka humihinga. Dapat kaya mong tindigan yung sinasabi mo. Kaya mong patunayan, meron kang ebidensya, may facts ka, may proof ka. Kasi paano mo mahihikayat yung taong nanonood sa'yo? Parang iisipin mo na lang, sira ulo tong taong to. Kasi tumutulig siya ng isang attributes, ng isang powerful, infinite creator. Pero hindi niya kayang magbigay ng mga proofs. Hindi niya kayang magbigay ng mga basic na dahilan niya. Parang ang sinasabi niya, paligoy-ligoy, walang direksyon. Yan po ay false prophets. Yan po ay mga kampo ng masamang kalaban ng ating Panginoon. Kasi kapag ikaw ay nagtiwala ng mahigpit, yung maliit mong faith sa Panginoon, gagabayan ka pa rin niya. Kasi alam ng Diyos, tapat ang puso mo, alam niya ang motibo mo. Ganun po yan guys. Hindi po ako po kasi talaga guys, iniingatan ko pong ako'y makapagsalita na hearsay lang, salita lang. Kasi ako po, hindi naman po sa pagano, ino-obserbahan ko po ang mga pinapanood kong content, guys. Lalo na po in regarding sa ating Creator, in regarding sa ating Lord Jesus, in regarding sa Holy Scripture. Napaka-keen observer ko po sa mga ganyang dokumentary na nakikita ko sa iba-ibang platform.
To God be the glory.